Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kabunyog mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong bago kong segment na ito mga kabunyog, marami kasi sa aking nagme-message, araw-araw yan. Attorney, anong take mo dito sa isyong ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya para isahan na lang ang pagsagot ko, gumawa na ako ng regular na segment na ito. Regular ito araw-araw, kaya lagi nyo nga abangan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page, follow na po kayo. At lagi nyo abangan ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, grabe ano? Grabe ngayon ang paninira kay dating Senador Sani Trillanes. Actually, kinunta ko na siya kanina. Sabi ko, Sentry, kailan ka ba uli mai-interview? Grabe ang atake sa'yo. O sabi niya, ano lang, ihahanap siya ng oras. Kaya abangan nyo, interviewin ko ulit sa Sentry. At sa pagkakataong ito, sa interview ko kay Trillanes, sasagutin niya yung mga ano na yan, atake sa kanya. Siya ngayon ang pinupuruhan sa kanya nakakonsentrate ang attack. Sa kanya nakakonsentrate ang atake nitong mga ex-marines na ito. Ilan doon sa mga ex-marines, ang sinasabi nila, nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera kay Trillanes. Pagkatapos, aside sa mali-malitang pera, may mga ano din daw, mga paper bags. Ilang ano daw yun? Ang bawat paper bags yata. Bawat paper bag, mga 10 million daw laman nun. Diniliver daw nila sa bahay ni Trillanes sa Antipolo. Gano yung in-interview sila nung vlogger na DDS, si Banat Bay. Ngayon, may isa pa doon, nakasama daw ni Trillanes doon sa Magdalo, yung mutiny, Oakwood mutiny noon, laban kay Gloria Arroyo. Sinabi na ito ni Trillanes na may kasamahan sila na nag-traitor sa kanila noon pa traitor na sa kanila. Nung Oakwood mutiny. Ngayon daw kasama diyan sa 18 na yan na ex-marines. Ngayon, sabi nung ex-marine na yon, hindi daw siya nag-traitor. Sasagutin niya raw yung akusasyon sa kanya na nag-traitor siya. Anyway, tatanungin natin si Trillanes kapag nag-guest uli siya sa aking programa. Kaya lagi niyong aabangan niya. Pero ang malinaw, si Trillanes ang inaatake nila ngayon. Kasi si Trillanes yung si Trillanes ang talagang hindi natatakot sa mga Duterte. Mag-ICC kay Duterte, mag-ICC yung kaso ni Duterte sa ICC, Trillanes. Dito sa impeachment ni Sara, nandiyan na naman si Trillanes. Siya pa nga yung inaakusahan diyan na siya daw ang nasa likod dito kay Madriaga, di ba? Sino ba yung nagsabi? Si Salvador Panelo yata yon. Ang mga sinabi daw ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay, mga turo daw yan ni Trillanes. Tatanong ko rin yan kay Trillanes kapag nag-guest siya sa aking programa. Kaya abangan nyo. Ako, bihira lang ako mag-imbita ng mga guest. Pero pagka naman nag-imbita ako, ang mga tanong ko, walang pag-aalangan. Kasi tayo dito, katotohanan lang. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan nyo ito, grabe ang paninira ngayon kay Trillanes, kailangan masagot niya. Kaya kinunta ko na kanina sabi niya, maghahanap siya ng schedule. Pero bakit nakakonsentrate kay Trillanes? Impeachment ni Sara, Trillanes na naman yan. Kumbaga, galit sila kay Trillanes kasi yung mga bank accounts. Yung mga bank accounts ni Sara, yung issue ng bank account, sino ang nag-ungkat niya noon? Di ba si Trillanes? Kaya nga babatuhin ng mic ni Duterte doon sa pagdinig sa Quadcom, di ba? Babatuhin ni Duterte si Trillanes tungkol saan yon sa issue. Bank accounts. Kasi napakatindi ng issue ng bank accounts na yan. Diyan mahuhubaran ang Duterte. Diyan mahuhubaran sa mga bank accounts na yan. Si Trillanes ang magtitistigo dyan Kasi sabi ni dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang,
yung sinibak ni Duterte noon, ang hawak niya daw ni Karandang na mga records galing sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, ay pareho nung sinasabi ni Trillanes. O yun, kaya matindi yan. Hmm? Kaya itong si Trillanes, talagang pupukusan ni Trillanes ngayon itong impeachment ni Sara. Tutulong yan. Yung mga testigo, yung mga dokumento, mga ebidensya, tutulong yan si Trillanes. Kasi sabi ni Trillanes, kinumit niya na ang sarili niya. Ikinumit niya na talaga. Kahit hindi siya tumakbo sa 2028, basta't hindi lang manalo si Sara. At itong sa impeachment, tutulong talaga siya dyan, yung mga testigo dyan, mga ebidensya dyan. O kaya naman ngayon, yan naman ang paliwanag, bakit nakakonsentra ang atake ngayon kay Trillanes. Kaya makikita nyo, yung mga ex-Marines, sino ngayon ang pinupuruhan nila? Trillanes. Trillanes. Ah, pero sabi naman ni Trillanes, um, sinungalingan daw yan mga lumalabas na yan. Kaya lang gusto ko manggaling mismo sa kanya ang sagot. Kaya abangan nyo abangan nyo yan. Sabi ni Trillanes, ano daw yan? Kasinungalingan yung mga... Anyway, malalaman natin yan. Malalaman natin. Pero yun na nga, ang isang bagay dito, obvious na si Trillanes ang pinupuruhan. Obvious na nakakonsentrate ang bira at atake ngayon kay Trillanes. Obvious din ang dahilan bakit. Impeachment nga ni Sara. Sino ang tumutulong na talagang ma-produce yung mga ebidensya, testigo dyan? Si Trillanes yan. Si Trillanes. Hindi niya naman dinidina yan. Ilan na bang sinampang kaso kay Sara sa ombudsman? Si Trillanes din ang nagsampa niya. Yung mga kaso ni Pulong, ni Manscarpio, Trillanes din yan. Ang nag-ungkat ng mga counts ni Duterte, tinidigong, si Trillanes. Kaya nga pikon si Duterte. Nung nakaraang linggo, mainit na ang dugo nila kay Trillanes dahil ICC yun. Ngayon na naman impeachment, mainit na naman ang dugo nila kay Trillanes kasi Trillanes na naman yan. Kaya, itong mga ex-Marines na to, talagang tinuruan sila na tirahin nyo si Trillanes. Pero malalaman natin dyan kung sinong nagsasabi ng totoo. Kasi sabi ni Trillanes, sasagutin niya. Sasagutin niya. Kaya abangan nyo Huwag kayong lagi lang kayong nakasubaybay sa aking mga talakayan. Para sa iba-iba kong mga social media platforms. Lagi kayong ma-update sa mga balita. Yang issue na yan kay Trillanes, sasagutin niya yan. Ayaw ko na munang ko ang magbigay ng sagot niya. Mayroon siyang paliwanag sa mga nangyayari na yan. May mga bago siyang ibubunyag. Kaya abangan nyo mga kabunyog, mga kababayan. Kita nyo na, sabi ko na, gagamitin ng mga DDS at sa kanila Mike Defensor itong mga obispo na to. Di ba? Hindi ako nagkamali niyan eh. Nagkamali kasi si Bishop itong si Bishop Ephraim Tindero. Hindi ko alam kung anuhan siya, naisahan siya dito o ano ba kasing nangyari? Alam naman natin na yung 18 na yan na ex-Marines nung nagpa notaryo ng kanilang sinumpaang salaysay, yung joint affidavit nila, mayroong nakapirma doon na witness. Ang nakapirmang witness doon, si Bishop Ephraim Tindero. Bishop Ephraim Tindero. Ngayon, itong si Bishop Ephraim Tindero, nagiging controversial ngayon kasi pinapatawag siya ng NBI. Pero pinapatawag siya ng NBI, hindi naman dahil sa sangkot siya doon. Hindi naman yun. Pinapatawag siya ng NBI kasi nakapirma siya doon as witness. Ngayon, ginagamit na issue na ngayon ng mga DDS yan. Sabi ng mga DDS, pati ba naman obispo nagtitistigo, pinag-iinitan na rin ng gobyerno ngayon? Pinag-iinitan na rin ng NBI, nila Baligod? Yan yung issue. Ngayon, hindi sumipot si Tindero. Tapos,
naglabas ngayon ng statement. Yung iba pang mga bishop, mga obispo at saka mga sa sektor ng simbahan, mga protestante, evangelicals, pati katoliko, naglabas sila ng statement in support kay Bishop Efraim Tindero. Ngayon, pinost yan ngayon ni Mike Defensor at kinakalat na ng mga DDS. Ang pinapalabas nila, suportado si Tindero ng mga obispo at iba pang mga church leaders ng iba-ibang denominasyon. At suportado din daw ng mga obispo at ng mga church leaders yung 18 ex-Marines. Oh, ito na yung sinasabi natin eh. Ito na yung sinasabi natin. Ha? Una, hindi totoo yon sinasabi ni Mike Defensor. Binasa ko yung statement eh. Binasa ko yung statement. Ganito mga kabunyog mga kababayan. Si Bishop Efraim Tindero, ito kasing mga bishops na to, itong mga obispo na to, tulad nito ni Most Reverend Roberto Gaa, DD, Diocese of Novaliches. Most Reverend Gerardo A. Alminaza, President of Caritas Philippines, Diocese of San Carlos. Most Reverend Jose Colin M. Bagaforo, DD, Chair, Episcopal Commission on Inter-Religious Dialogue. Most Reverend Noel A. Pantua, National Director, PCEC. Miss Minnie Ann Matacalo, General Secretary, NCCP. Reverend Father Antonio E. Labao Jr. Yan. Reverend Father Albert N. Delbo, PhD, MAPSA. Imam Ibrahim Moxer, ICPI. Reverend Father Wilmer Joseph Estrella, PhD, ALCNP. Imam Alim Nagib Taher, Grand Mufti of NCR. Anyway, ano ba itong mga nakapirma na ito dito sa Statement of Support? So ang laman ng Statement of Support ganito. We express our support for Bishop Efraim Tindero who acted in good faith as witness to the voluntary signing of the affidavit of former Philippine Marines. Ngayon, ang sinasabi dito, sa pinirmahan na ito ng mga church leaders na to, ilan dito ay mga obispo, sinusuportahan nila si Bishop Efraim Tindero sa pag-witness nito doon sa yung statement ng mga ex-Marines. Pero sinabi rin naman ni Bishop Tindero na hindi naman ibig sabihin na nag-witness siya doon, sang-ayon siya or may alam siya doon sa sinabi ng 18 na ex-Marines. Linaw natin ha, witness ka lang. Ibig sabihin, nag-witness lang siya nung pagnotaryo. Ibig sabihin, pinatutuhanan niya na talagang ninotaryo yon at gumawa nga talaga ng sinumpang salaysay yung 18. Yun yung tinistiguhan niya. Pero kung totoo ba yung nakalagay doon, yung mga sinalaysay doon, hindi yun. Wala siyang pakialam doon. Ganon din ang sinasabi nitong mga obispo na nag-support kay Tindero. Parang sinusuportan nila si Tindero na in good faith naman si Tindero. Wala naman siyang, hindi naman ibig sabihin na nag-witness siya ay alam niya yung mga sinabi ng mga 18 na ex-Marines yun. Kumbaga, hindi ganun eh. Kaya lang, sila Mike Defensor at mga DDS, pinapalaki na yung issue na suportado daw ni Tindero yung mga ex-Marines at sinusuportahan niya ang mga sinabi nito. Yung mga obispo naman, sinusuportahan si Tindero at sinusuportahan din yung mga ex-Marines. Ginagamit na ngayon ng mga DDS, gaya ng sinishare ngayon ni Mike Defensor, actually dapat talaga sa simula't simula pa lang, dapat si Bishop Efraim Tindero, maganda, inadvisean niya na yung mga ex-Marines. Mas maganda sana, kami na lang tutulong sa inyo sa simbahan. Kung gusto niyong ilabas ang nalalaman niyo, kami na. Yung mga obispo na. Ito kasing mga obispo na to, ito yung nasa likod ng trillion peso march, yung rally sa anti-corruption doon sa EDSA People Power Monument. Ito yon, sila Bagaforo, sila Wilmer Tria. Gusto talaga nitong labanan ang korupsyon. Kaya siguro nag-witness doon si Bishop Tindero kasi ang laban sa korupsyon, i-expose yung. Kaya lang dapat naisip ni Bishop Tindero na posibleng kampo ng Duterte ang nasa likod nito. Posibleng sila Arroyo, Duterte ang nasa likod nito. At kung sila Mike Defensor ang nasa likod nito,
ay baka magamit siya or magamit ang simbahan. Dapat naisip yun. Ay ito na nung nangyayari. Ginagamit na ng mga DDS. Bagamat hindi naman ganon. Hindi naman, hindi naman hindi naman suportado ng mga obispo yung mga sinabi ng ex-Marines. Ibig sabihin, naniniwala sila doon. Ibang bagay yun. Pwedeng suportado ng mga obispo na imbestigahan yung ex-Marines para talagang ma-verify kung totoo yung mga sinabi nila. Pwedeng ganon. Pero yung sabihin na naniniwala sila doon sa sinabi ng ex-Marines, hindi, walang ganon. Kaya lang, yun na yung pinapalabas ngayon ng mga DDS. Yan na yun. Ay siyempre, gagamitin nilang propaganda yan. Yan yung malungkot na nangyayari ngayon dyan. Mas maganda sana kasi, ginaid ni Bishop Tindero yung mga ex-Marines. Kami nang bahala sa inyo. Huwag na kayo dyan kay defensor kasi mamamarkahan kayo dyan na Duterte kayo. Pero kung sa amin, talagang totoong anti-corruption lang ang issue. Ibig sabihin, para lang talaga kayo sa bayan. Ang malala ngayon, kahit si Bishop Tindero, nagagamit na nila Mike Defensor ng mga DDS. Ganon din itong mga bishops na to, nagagamit. Gamitan yan eh. Yan, anyway, linilinaw ko lang kung anong nangyari dyan. Kasi nakita ko yung post ni Mike Defensor eh. Ginagamit na nga at kinakalat na ng mga DDS. Oh, mga kabunyog. Oh, ito naman, mayroon na namang pinapakalat, pinapaugong na na ano naman daw to? Ano na naman daw? Civilian military junta. Ano ba yan? Hindi na matapos-tapos yung mga civilian military junta na yan. Ha? Ang nag-post ay si retired General Romeo Pukis. O, kilala naman natin yan. Si retired General Romeo Pukis, dating yan eh. Dating general yan ng Air Force. DDS yan. May grupo yan, yung United People's Initiative. DDS yan na grupo. Matagal nang nananawagan itong grupong ito nila retired General Pukis ng people power, pag-withdraw ng military support. Kaya yan? Kumbaga Duterte talaga ito. Ngayon, ang sinasabi ni Romeo V. Pukis ito, there are persistent and disturbing rumors that a so-called third force is planning to seize power from the government of President Ferdinand Marcos Jr. through a civilian military junta. Allegedly, bombings or associations may be staged and later blamed on the opposition or on groups exposing massive corruption to justify such an unconstitutional takeover. The United People's Initiative categorically states that it does not participate in, support, or condone any form of violence or extra-constitutional change of government. UPI stands firmly on its core principles: non-violence, non-partisanship, fidelity to the Constitution, and strict adherence to the rule of law. No Filipino who truly values democracy should support attempts to manufacture. Anyway, naglabas sila nito, itong grupo ni Romeo Pukis ng United People's Initiative, kasi marami na silang kaso eh. May mga kaso na sila ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Ayaw na nilang madawit sa mga ganyan kasi ang dami. Pero ang problema kasi, kahit nagsasabi sila na hindi nila suportado ang mga kaguluhan na yan, hindi sila nagsusupport sa mga extra-constitutional na pag-agaw ng poder, mayroon silang mga ganong statement. Pero sa maraming pagkakataon, may mga ebidensya na nasasangkot sila. Katulad nung September 21, 2025. Yung mga rally na yun, nagkagulo sa Makati, nagkagulo sa Liwasang Bonifacio. Anong panawagan ng grupo nila Pukis doon? Nandun sila sa may gate ng Aguinaldo. Nananawagan sila withdrawal of military support eh. Kaya yun eh. Tapos doon na naman, nagrally ang Iglesia ni Cristo noong November ba yon? 16, 17. Nagrally din sila doon sa EDSA PPM. Sinabayan nila. Ano na naman ang naiisip noon? Ay may plano yata itong gatungan kaya lang mabuti na lang yung Iglesia ni Cristo, hindi sila pinapasok doon. Yung mga grupo ng DDS. Kaya nagrally na lang sila doon sa EDSA People Power Monument. Kaya lang kukunti sila. Pero nananawagan na sila doon ng mga panawagan na nagbo-border na sa sedition. Kaya nga sila nakasuhan na naman ng inciting to sedition. Ngayon, sila na naman ang nagsasabi na mayroon daw mga usap-usapan ng civilian military junta. Pero nagdidistansya sila. Paulit-ulit na yung mga civilian military junta na yan. Wala namang mangyayari dyan. Wala namang pwersa yan.
Wala yan. Kasi ano yan eh, ang kampo ng Duterte matagal na gusto nila mag-people power. Hindi naman nakakamobilize ng tao. Gusto nila magkudeta, wala namang suporta sa military or sa PNP. Gusto nila withdrawal of military support, wala rin. Bilang lang, mga retired pang generals, intact ang PNP at AFP. Hindi. Ha? Pinaliwanag nga yan ni Ronald Llamas, sabi ni Ronald Llamas. Ay, sa ni Trillanes pala, nung nag-guest sa akin. Sabi ko, Sentry, o Senator Trillanes, ano bang tsansa na itong mga panawagan ng kudeta, withdrawal of military support? Sabi niya, hindi susuportahan yan. Nakakausap ko yung mga aktibo pa sa serbisyo ng military at ng PNP. Ayaw nila. Kasi itong mga grupong ito, nila Sara, identified sa China. So bakit nila susuportahan yan? Tama naman, ano? Susuportahan mo yung mga grupo na yan, pro-China. Ang kailangan nga natin, ipaglaban yung ating bansa. Kaya sabi ni Trillanes, wala yan. Saka, maraming beses na talaga nilang inambisyon yan. Magkaroon ng civilian military junta, kung ano-ano. Wala naman. Si Browner nagdideklara solid ang AFP. Ang PNP wala rin. Kaya ngayon, mayroon na namang sinasabing civilian military junta. Tingin ko wala yan. Walang mangyayari dyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.